to Jesus. Thank you, Lord. So our topic is about 2 and 3 are better than 1. Duha or tulo mas labing maayo kaysa isa lang. Okay, so tanaw na to ang atong bawaan ani nga topic. So dili maayo nga mag-inusara, dili maayo nga maglain-lain ta, kay nalain ta, kay naayaw nga gusto mo tukob kung maglain-lain ta. Una sa dagat, bisag gagmay ang mga isda, kung magtapok sila, murag dagko tan-awon, kay that is their wisdom also, nga dili si dali kining magdaog sa kaaway bisan so ingana nga dili ang gagmay isda kung dili mo join sa uban isda, dili sila mahimong dako tan-awon. So bisag unsa na to kagamay, kung mo join ta sa uban is mahimo tang dako nga force, dako ka nga say tawagan na kanang kusog. Hinay siya, tapos hindi siya. Let's proceed to the next slide. Arang kaysa isa ra ka tao. Ano is nga succeed. Kung magtinabangay bito ang duha, dali ra gyud malampuson. Okay, for example na lang. Hello. Praise God. Hello. Praise Jesus. For example, ang tao nga isa na lay tiil. Check. Paspas ang iya paglakaw. Hello. Balik ko na ko, ang taong isa na lay tiil. Kaysa duhay tiil, sakto ang iyang strength. Di ba kung magtrabaho siya yung bigil ang duha? Ang isa bigil, i-balance pa niya. Dili na pwede nga magkumpiyansa siya kay dili na pwede magkumpiyansa siya kay pwede nga madisgrasya siya. Di ba? So, for they can help each other succeed. Paspas ang paglambo kung tinabangay. Hello? Magtiayon kung magtinabangay, dali ramang gilunta. Masulbad ang problema. Diba? Pero isa, sige lang pabugat. Niya ang asawa na bughat na lang kito pabugat. Diba? Solo ay chud. Ang duha, pareha ang nagka-teamwork. Nagka-teamwork ang magtiayon. Nindot ilang tumong o tinuha. Dali ragid sila malampuson. Diba? So if one person falls, kung ang isa ka tao sa duha, kung isa mahagsa, the other can reach out and help. Ang isa makatabang. Ang isa makatabang. Kaya na pa may isa lagi. Kung ikaw ra nahagbong, na walay tao nakakita. O pare ato nagadugtong ko itong gipost. Nga bata nga naglutaw na sa suba. Giambak taon ang isa ka tao kay para luwason siya. O ambak siya. Wala siya na mabasa siya, unsa siya kay mutabang lagi. So iyang nakuan ang bata na sakpan ang bata, didala niya sa daplin, iyang try niya og kanang sa tawag ani revive inigabot kit siya. Bagan lingo-lingo tignan yan. So kung wala to ni ambak tong tawhana, tan-aw lang, layo na tong abutan. Diba? So, hangtod pa, imo na to sa dagat, maglisod na gid og trace up. Pero tungod sa tao, di na pa din sa tulay,
Kamay mo nang kung unsay atong mga skills kay swimmers to ya, dili man tumo ambak kung di siya swimmer. Lisod po kay magambak-ambak sa dito, dili po siya kabulog langoy, di another problema. So, inga na, kung naay mo tabang, naagyoy matabangan, naagyoy, masulbad ka problema. Oh, diba? So, inga na, if two people are better off than one, for they can help each other. And verse 10, if one person falls, kay kung isa mahagsa, mahagbong, mapandol, ang isa makatabang, the other can reach out and help. But someone who falls alone is a real trouble. Apan kung ikaw ra isa mahagsa, why nakita? Di pag ikaw pagabangon kay grabing pagkahagsa. Na maipay gansa. Kinaapay, paglaom. So muna nga dili pwede nga lain-lain tang mainusara ta. Kinalain lagi ta, napikil lagi ta. Dili pwede nga na kay napikil ta, makil gid nun tas enemy. Mapatay tas kaaway. Kaingon sa Pedro or Book of Peter, si Satanas naglibot-libot ra. Nangita siya kinsa iyang tukbonon. Kinsa iyang matukob. So, kung nakita niya to na naginusara, naginuktok na. Dito na rin siya tuyok-tuyok. Ang tud nga, dulaan niya atong huna-huna. Dulaan niya huna-huna sa tao. So, inga na, hindi pwede nga maglain-lain ta kay nalain ta. Hello, kita Joy Alcansi, anak. Let's proceed to the next one. This is ASB kay NLT Manto ganina. Two are better than one because they have a good reward for their toil. Kay naas nila maayong ganti sa ilang pagpaningkamot. If they fall, kung mahagsa sila, one will lift up his filo. Kung naimagsa ang isa mo, tabang nga barog. But woe to him who is alone when he falls. Apan alaot katong nag-inusara kay kung siya mahagbong, wala na. And has another to lift him up. O wala. Kung ikaw nag-inusara, ang tao nag-inusara, niya mahagbong siya, wala na yung tabang niya. Ang tud nga, dili kay niya kaya, pwede siyang mamatay. So, ingan na nga principle. Pero kining pagpangalagad dili ni kanang it's a case-to-case basis. Sa adik na lagi ko mangalagad kaya ako naman lang isa. Di undang naman itong simba akong sa badi asawa, abana o mga anak, ako na lang isang laay. Musamot gid og kalaay imong kinabuhi. Kung dili jud ka mo simba. So kung gamito na tog ayo utok ang atong utok, mamalandong tag ay unsay resulta sa atong mga desisyon, atong pilion. Malandong kitag ayo gamito na tog ayo, di kay gamiton na nato ni tog ayo sa atong pagpanginabuhi. Gamito na tog ayo ang atong utok nga ang atong kanang espiritu pod mabuhi. Ingay na, kay kung maningkamot lang ta para sa atong lawas nga mabuhi, dili ta maningkamot para sa atong kalog espiritu nga mabuhi, dili na siya enough. Dili kompleto, incomplete na siya. So mo na ang pagsimba nato sa Dios sa adlaw nga Domingo, pagahin nato sa adlaw nga igsimba para mo simba ta, mamati ta, magkuantas Ginoo. Isa na nga pag-workout nato, hatag na to pili, nga gitagaan na to pili ang atong kalang espiritu. So, woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up. Let's proceed to the next one. In Ecclesiastes chapter 4 verse 11 to 12, likewise, two people lying close together can keep each other warm. Ingon man ang duha ka tawo nga naghigda, matud pa nga nag-abay higda nagdulog, magkapa init isa. O kadugtong ko sa una. Hilantan man siguro ko or akong manghod na hilantan. Kaya ako may kinamagwangan. Di ba kung hilantan ka, tugnaw.
So mangita kag kakuan nga makuan ka. Oh, mainit ka. So kining wala ka nang hilangtan pero gitugnaw ka. So sa to, but how can one be warm alone? Kung gusto ka unsaon man daw kuno nimo nga mainit imong lawas kung ikaw ra isa? Amo na tawag magtuog ka para mainit imong lawas or mag-steam. Oh, mag-steam. Unsa man ang amo na kanang ang English sa tuog steam. Oh, mag-steam. Oh. Oh, ang Bisaya tuog. Oh, ang Bisaya tuog. Okay. So, and then sa verse 12, a person standing alone can be attacked and defeated. Ang tao nga ni barog na siya ra isa, pwede siyang atakihon o mapildi siya. But two can stand back to back and conquer. Kung duha mo, mag-back to back mo, kada unsa to salid ganito back to back. Ate back to back sa unsa salida, sige ikaw. Okay, di po kita sa likod, gawa may mata sa akong likod. Ikaw akong mata sa likod, ang isa po, ikaw po akong mata. So, ana sila. ana sila. So, dili ra gyud sila mapildi kay ngano man, na may makalantaw. Nya isog pud. Pagtubak lagi pero nang kurog pud wala po mo ikasupol. So, ingana no. So, two people close together can keep each other, but how can one be warm alone? A person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple braided cord is not easily broken. Kung maayo ang duha magkuyog nga amo lagi ka ng duha nga magkuyog nga magkasinabtanay pud kay dili man wala man gyud pulos duha mo nagkuyog wala mo nagkasinabtanay. Di ba? Pwedeng duha mo nagkuyog pero wala mo nagkasinabtanay. Pero duha mo nagkuyog nagkasinabtanay na agyoy unsaman? Na agyoy kalampusan. Na agyoy victory. O na agyoy victory. So kung duha magkauban, mag-stand back to back, murag si Cindy Rutra, ay grabe, hinanaog gid sila og si Maguan di ba kato sa leader sa una? O mag-back to sila, anak din sila. So face din sila silang kaaway, then madaogon sila. Oh. So gisaysay diri nga unsay power, unsay pulos kung duha. Ang isa nasabtan, ang isa samdan because our topic is 2 and 3 are better than 1. Duha or tulo arang-arang kaysa mag-inusara. Diba? So kanang naay mga ingana nga kuan. Pero not all situations are applicable. Not all situations are applicable, ha? Not all situations are applicable. Naiuban, they can manage alone and still become victorious. It's not kining applicable at all times. Kaya naiuban mga tao nga pwede ra, they can stand alone and still victorious. Okay, so there are three are even better. For a triple braided cord is not easily broken. Kay ang triple nga braided cord kanang nagdubli-dubli bitaw sa cord kanang lubid sa Tagalog pa. Unsa Bisaya sa lubid kani? PC ang sige samo. Di ba ang PC nga baga kay ang PC nga baga daghan na siya nga strand. Oh, di ba? Kanang PC sa baboy, PC sa baka, kabaw, sa pana nga PC diha, di ba? Baga man na siya, nailon man to. Ang PC sa lansa, PC sa barko. Oh, di ba? Dili man na pwede isara ka strand. Oh, ingana. So, muna nga needed ta mag-uban bisag unsa ka murag powerless, useless kung makig-uban ta sa uban nga pareha. Mapos lang ta. Wala nga, kung ikaw nag-isip na luya mangko,
Kung imo nang gi-observe sa imong sa old self, then dili pwedeng mag-inusara ka. Mo-join ka sa grupo para dili nakaluya, dili nakapildido, kung dili madaogon ka. Diba? So, let's proceed to the next slide. So, two can help each other. If one fail, the other can reach out and help. Two can keep each other warm. Makatanda mong tinabangay gid ang duha. Tinabangay ang duha. So, basta magtinabangay, naagyoy, abot. Pero duha magsinumbagay, naagyoy mabalakay. Hello? Diba? Naagyoy mabalakay. So, depende. Tsada kaayo kung positive yung kaysanan. Let's proceed to the next one. So, 2 and 3 cannot be defeated. Example, si Deborah, si Barak, o si Jael. Kining tulo, mga actor, actresses, o actor. Isa ray actor de si Barak, pero dili gid ay siya ang top leading. Let's proceed to that story. So, ingon diri sa Judges chapter 4, verse 1 to 2. After Ehud's death, pagkamatay ni Ehud, Ehud means union. Ehud means union. Paghiusa. The Israelites again did evil in the Lord's sight. Ang mga katawan sa Israel naghimo na pagdautan at ubangan si Ginoo. Kay mo lagi kung makasulod na ang spirit of deception. Ingani mong gud na siya. Ang mga demon spirit girelease na ni Satan, and they are the same. Depende sa oras pag-release. Pareha silang size, pareha gid sila tanan, pareha gid si tanan. So kining kadaghan man sila, depende na sa daghan na volume gina sila ipadala. Pag-release ana, volume gina pag-release ana. So kung ang tao nga pwede siyang ma-deceive, mo na nga magamit siya sa kaaway. So, unsa ni tabo? Pagkamatay ni Ehud, ang Israelites naghimo na pugdaotan. Ang target sa yawa nga ang tao sa Ginoo, mga katawan sa Ginoo, damayon niya pa ang atong impierno. O mangita siya pamaagi nga ang atong decision iyang i-influence, iyang dauton. So, kung dili ta maka-decide nga mo panig ta niya sa kaaway, dili man ang kaaway makapugos. Halo, kaya ang atong decision, mura siya og gate or doorway. Na dili makasulod ang kaaway. Makahilabot sa atong body o makaapekto sa atong present and future nga kinabuhi. So, bantayan na to nga ang atong hunahuna, dili maka-decision og wrong. Kaya once maka-decision tag wrong, una no entry na. So the Lord turned them over to King Jabin. Jabin means God perceives. Ang Diyos nag-perceive na siya nga mao ni iyang buhaton. Unsa man po na Bisaya sa perceive? Sana Bisaya sa pag-perceive. Hello. Diba, ang pag-receive is dawat na to. So, perceive. Iyan ang langtaw. Perceive. Diba? So the Lord turned them. So, gitugyan sa Ginoo sila ngadto kang haring Haben, which means that he God, siyang ang Diyos na nag-perceives, of Hazor. Hazor means enclosure. So, si pasabot, gitugyan sa Ginoo yung katawan, king. So, itugot ta si Ginoo malukong tas kaaway. O malukong tas kaaway. The commander of his army was Sisera. Ang commander sa army ni King David is si Sisera. Sisera means meditation. Meditation. Pamalandong.
pamalandong. So sa pasabot, nga kung dili ka mamalandong, landong na gid kaayo ang atong mga una, nagit-git na, o paingon ta sinit-ngit na to nga ugma, kung dili ta magtarong. Hello, muna nga careful ta, nga mag-desire, ug mag-decide, ug mag-act. Kaya nga naman, it could be dangerous, delikado. So, who live in Harosheth Hagoyim. Wala na ko, nalimtan ako na ang Harosheth Hagoyim. Dito na ako na sa akong Bible kay Judges 4. Isa ako sa eloquent. Judges 4. Harosheth Hagoyim. Hagosheth Hagoyim na aday ko. Hagosheth Hagoyim, carving of the nations. Carving of the nations. Ang pag-carve sa nations. Pag-shape sa nation. Oh, so itugyan sa Ginoo yung katawan para ma-shape sila, ma-carve sila. Oh, ma-shape sila sa gusto sa Ginoo. Kayo sa di man patuo lagi sa agkagit. Next, proceed. Sisera had 900 iron chariots. Si Sisera kuno 900 iron chariots na ruthlessly oppressed the Israelites for 20 years kana. 20 years sila nga katawan sa Ginoo gi-oppress. Gidaog-daog. Luoy kaing kahimtang, walay kagawasan, walay kalinaw. Naa sila sa kamot sa kaaway. So may nga nita karon so kung unsa may atong sitwasyon nga murag gastruggle ta, there is an oppression that happens. Oh, so 20 years sila gi-oppress ni Sisera. Gitugutan na sa Ginoo because nagpabadlong na sila sa Dios. They did evil in the sight of the Lord. So kung maghimo dito dautan, dili maayo ang atong buhaton, dili maayo at binuhatan, itugyan ta nilod sa dautan para kita magpangutan. Anak. Then the people of Israel cried out to the Lord for help. Kaya 20 years, dili lalim. Dili lalim. So, tiyapo sa Ginoo kay gibugatan na gid sila, gipaitan na gid sila sa Ginoo. Gipaitan, gibugatan na gid sila sa Ginoo. Tiyapo hilak sa Ginoo for 20 years. Ato pa, na mga panahon nga 20 years nagbangutan ang tao. 20 years or more than or less than years, pila ka years nagbangutan. Kay na ay entry. Umatod pa si Deborah, babae. Ang Deborah, ang iyang meaning, usa ka bubuyog. Usa ka nabubuyog. Dili tong, daghan man sa klase sa bubuyog, katong bubuyog, gagagmay, na tututo, putyukan na ay kigwan, sure? Mao day? Mao. O kato ganing nagbalay diri gani sa unang sa ito? Dili na pinig, dili man ako. Maghimog dugos, cute. Cute. Di ba? Cute. Tatong cute. Maghimog ay punto sila dugos. Pero B. Di ba? Bubuyog. So, upaak siya sakit. Pati yung sakita. Pero ingon pa sa Korean novela nga drama. Kung mapakan kag buyog, gibaksin ka. Isa raw to ha, pero malabian ka, patay ka. Okay, di ka kakwanta. Gibaksin ta ita kung baka taglapinig, o kay naay kuan na ay anti-venom ana o ansa na antioxidant. So the wife of Lapidoth, si Deborah, asawa siya ni Lapidoth. Lapidoth means torches. Kanang suga, mga suga. Was a prophet who was judging Israel at that time. Ang prophet daw ato si Deborah, o isa siya ka-judge.
Ano, dili min sila pidot ang judge o prophet. So, bisan sa Old Testament, na ibabae nga propeta. Wala lang siya'y book na kuan nga pala ng Daniel. Pero gisaysay diri, judge si Deborah o usapod siya ka prophet. Naman sa Bible, prophet. Bisan sa New Testament na mga prophets ng babae. Oh. May mga prophets nga babae. Wala lang na ilado. Nga uban is yun din na nila babae nga nung babae gawali. Iyan na sayawa na babae gawali giisip pa na. Let's proceed. So she would sit under the palm of Deborah between Ramah and Bethel. Bethel means house of God in the hill country of Ephraim. Ephraim means doubly fruitful. And the Israelites would go to her for judgment. Okay. Kay siya man ang judge. Siya po ang prophet. Duwa iyang function, duwa iyang position. Nganong, wala man nga, akin ang isa ka position kang lapidot na nani ang asyan bana. Nganong wala man gatag kang lapidot. Wala sila lapidot na piliis Ginoo ang asawa na pilian. So katong asawa nga na function, congratulations. Pero andama ang persecution. Ang saba, andama ang persecution. Ano babae mo na siya? Hello. Ano siya man ang kuan nga wala may babae nga pastor, wala may babae nga kanang lagad si Ginoo. Naa sa Bible kung suto na nato. So basag dai lang tong issue ana sila na madupag si Ginoo. Abot ang panahon nga makasabot sila, pag hinulsol rato sila. Amen ba? Hallelujah. Diba? So, si Deborah, hasta siya gilingkod sa palmera ni Deborah. Nasa palmera. Di ba? Unsa ganun magawa sa palmera? Ang oil. So, grabe siya anointing. Abitan ninyo, kaning mga places or location or area, napitog na isa, pero na something. Di ba si Jesus, dito siya nag-pray sa Mount of Olives, dito sa Gethsemane. Diba? And then between Ramah and Bethel, house of God, in the hill country of Ephraim. Dito pagit sa buntod na nasod sa Ephraim. Ephraim is doubly fruitful. Kay doubly fruitful. Duha siya duha ang iyang pagkamalambuon, iyang pagka-judge o ang iyang pagka-propeta. Okay. And the Israelites would go to her for judgment. Wadto ang mga Israelites para tambag kay siya man usa ka maghuhukom. One day she sent for Barak, son of Abinoam. Isa ka adlaw gisugo ni sa Barak. The father Barak Abinoam means Barak di wala na pa nakuha. Si Barak anak siya ni Abinoam. Ang Abinoam means the father of pleasantness. Amahan sa pleasantness. Pleasant gani is sa nanindot. Di ba? Pulos halos positive. Who live in Kadesh in the land of Naphtali. Okay. Naphtali means may wrestling. Okay. May wrestling ang akong pakigbisog. Okay. Kadesh means secret. Secret or balaan man ako nasulod. Okay. Ingon si Deborah kang Barak. Ang Ginoo, the God of Israel commands you na isugo si Lord. Kaya siya may kainan ni Lord, kay propeta man siya. Tawag ka ang 10,000 ka warriors nimo from the tribes of Naphtali. May wrestling. So kining 10,000 sila makigbisog, makig-away, makig-wrestle. And Zebulun may dwelling, akong puloy-anan. At Mount Tabor. Mount Tabor means mountain heights. Habog, gid nga, bukid. Okay. So, may wrestling, may dwelling. So, isa'y pasabot, ana. Dili ta makag-dwell, kung dili ta makig-wrestle.
Amen. Di ba dili ta makapuyo? Dili ta malinawon makapuyo kung dili ta makig-wrestle, makig-battle, makig-away. Di ba? Inig, wala pa ta natulog. Unsa may atong kontra sa di pa ta matulog, di ba lamok? Hayag pa di pa ta matulog. Nakig-wrestle tas lamok, sige tag pang nagpa sa lamok, sa lamok kung niya ang problema po magkatulang ato pong ilong sa pati po ni sa akong atugan ay nga naman so anak na ta makapuyo makahaliro na kung napatay ng mga lamok diba? So ayun na bright na raba ko ng lamok karon ang katul ila ng ihian para mapalong ang boto sa katinoon kasi nga naman ang patol na palong na iihian nas mga lamok kay parang mapalong ambot usa na katinood. Wala pa proof noon ana. Ambot lang. Mag-study pa ta ana no. Ato tawagon ang lamok. Let's proceed to the next one. And then I will call out Sisera. Ingon si Lord kang Deborah. Kay tawagon ako si Sisera, the commander of Jabin's army. Okay, kitawagon ako si Sisera. So, si Lord, yan ang programa ang tanan. Siya, andam na diha. Andam na diya bara. Ang Jismil, andam ang Jismil. Jismil ra. Kay akong tawgon sa Sisera nga kontra niya ang Sisera meditation. Pagpamalandong. Makapamalandong si Sisera nga dili gid maayo magkumpiyansa. So siya ang commander said of Jabin nga kanang hari. God, he who God perceives, along with his chariots and warriors, matod pa. Kay, akong tawgon si Sisera, uban sa iyang mga karwahe, mga sana, kining mga manggugubat, to the Kaishon River. Grabe na, isa-isa na, gadito mag-away, magtagbo sila sa Kaishon River. Unsa man ang Kaishon? Bending. Unsa may bending? Unsa may bending pagyugbo dito mo yugbo ang kaaway. Bending mo yugbo. Bend down sa Kaishon River. There I will give you victory over him. So gisaysay na, specific nagsaysay nga na ay gubat pila ka buok army ang hitigumon asa ngagkaliwat o kinsa ang kontra asa magtagbo o asa ang kadaugan. Anak na siya. Nga siguro una to nga ang mensahe si Ginoo ato jung madawat masabtan aron atong barugan nga ingon ang Ginoo kadaugan ato. Okay. Now, nag-ingon man ang Ginoo madaugon sila. Kaya nag-ingon man ang Ginoo madaugon, magya-iya na lang po sila pagkikaway or mangisog yapon sila away. Mangisog yapon. Di kay, ingon man ang Ginoo nga, madaugon ko na, dili lang ta mag-effort og ayo, ani. Maalam mo na, dili. Dili, jud. So, das yapon. Sin yapon nga atak. Siya, Barak told her, I will go, but only if you go with me. Pagka human o paminaw ni Barak, wala gid siya nagmaisugon. Nga kadaugan man din, sige adto ta, adto mi. Ingon si Barak, muadto lang ko, kumuuban ka na ko. Muadto lang ko, anak. Kanang giingon sa Ginoo ni muadto lang ko, anak ko, muuban ka na ko. So, si pasabot. Diba? Ang leader, si Barak, sa army. Commander. Dibati si Agka, hadlok. Pero si Deborah nga propeta nga judge, do you think na ato siya training sa pagkasundalo? Wala. Ingon si Barak pagkadungog, muuban lang ko, Deborah, prophet Deborah, judge Deborah, kung muuban ka na ko. Sa ato pa, wala siya confidence kung di muuban ang alagad si Ginoo. So, iya pang damayon nga walay mo duty dito. Iya pang damayon walay mo duty dito. So naayong confidence kang Deborah. Sanaw na to sunod.
Very well, she's replied. Ingon si Deborah. May kunas Deborah ka isog siya na. Maayo. I will go with you. Sige, ubanan ta ka. Mauban ko ninyo. But you will receive no honor in this venture. Apan dili ka makadawat og dungog ani nga pakig-away. So nakita na to si Deborah nga isugid siya. So pila nakabuok si Deborah o si Barak ang saring kaya ang so ang duha, di ba nitalaw ang isa? Apa ang isa dili talawan. So na mublayon gapon sila. Kung talawan si Deborah, wala na. So maay gining na ay weak o strong. Mas labaw kay kung both strong. Hello? Sa Muna, kung sa magtiayon, talawan ng isa. Dili gid pagsaksin. Talawan mo, kung naig sa business, talawan, handle of business. Wala kya. So, sige mo uban ko, pero dili ka makadawat sa dumog ani nga atong lakaw. For the Lord's victory over Sisera will be at the hands of a woman. Itugyan sa kamot sa babae. O sa kababae. Pagbasa na ko ni sa una, kaya na kayo sa una, abi na kung kanang babae ka na, nag-represent kang Deborah. Pero dili ay. So Deborah went with Barak to Kadesh. Uban si Deborah. Damay-damay na to. Diba? At Kadesh, Barak called together the tribes of Zebulun and Naphtali, and the 10,000 warriors went with him. Deborah also went with him. So, ingon nilot ang Jismil, ditong Jismil, ka mga sundalo. So, kung sa gusto ni Lord, mugit atong dapat sundon, kay dili man pwede nga ato siyang supakon. Okay, let's proceed. Now, Heber the Kenite, si Heber, nga usa ka Kenite, Kinanhon, a descendant of Moses' brother-in-law Hubab, had moved away from the other members of his tribe and pitched his tent by the oak of Zeananim near Kadesh. Hitabo-pod nga si Heber, nga Kinanite, nga kaliwat ni Moses, nga brother-in-law dito sa Hubab, kining nag-move na sila, matod pa, sa iyang tent by the oak of Zeananim near Kadesh. Kadesh means sacred, balaan, holy. When Sisera was told that Barak son of Abinoam had gone up to Mount Tabor, pagkabalo niya nga si Sisera, matod pa, gisingnan nga si Barak, nga anak ni Abinoam, ni adto na sa Mount Tabor. Let's proceed sa nitabo. He called out all 900 of his iron chariots and all of his warriors. So, lamang ang Israelites in terms of armies, kay 10,000 man nila armies, 900 lang the iron chariots and warriors kang Sisera. Okay. So, ingon, verse 14, and they marched from the Harosheth Haguyim. Sa ganitong Harosheth Haguyim, carving the nations. Pag-carve sa nations, ang pag-shape sa nations. So dito ang shaping, dito ang pagmulda, dito sa Harosheth Haguyim sa Kishon River. And Kishon River, kung sa ganitong Kishon River, ganina, Kishon River, where is that? Bending, pag-bend, pag-bow down, pag-yugbo. Okay. So, nga na. Then Deborah said to Barak, get ready. Murag, di ba, ato nakita diri, ang nag-lead ani, ibig si Barak, wala na. Nahimo na pong murag commanding in charge si Deborah, tulo na iyang rule. Ingon na si Deborah, sige, mangadto na ta. Dapat si Barak pa yung sa mga tunata. Nag-agad-agad pa siya ni Deborah. Na ay mga laki nga dakong posisyon po mo agad-agad sa babae.
nga naapoy position. Possible, dili? Possible, biblical. Ako na ba ito ko? Wala biyay army training si Deborah, pero spiritually strong. Mentally strong, emotionally strong. Muna dako ng asset nga emotionally strong, mentally strong, physically strong, and spiritually strong equals victorious. Yun. Victorious, dili victim yun. So get ready. This is the day that the Lord will give you victory over Sisera. Siya. Andam na. Kay kining adlaw ang Ginoo maghatag og kadaog, maghatag nimo kadaugan over sa Syria. For the Lord is marching ahead of you. Kana. Bantayan na to, deliverance team. Once ka na ay battle, ang Diyos gid mag-una na to. Wala di ta ngay mahadlok. Hello. This day is the day the Lord will give you victory over Sisera. For the Lord is marching ahead of you. Kaya ang Ginoo magmarcha. Mag-una ang Ginoo. Kaya ang head, mag-una. Diba? So siguroon dyan na to. Nga ang Ginoo, di ka itong siya nag-una na to. Kaya siya nag-una, siya manalipod na to. So Barak led his 10,000 warriors down the slopes of Mount Tabor in battle. Kani karon. Manaka sila sa bukid, mga naog sa bukid. Sumuuna, ang atong mga tuhod, ayaw ipadagan ang yuri. Kay nagbatol. Dili, tama, isa-isa. Nanggahay, manakugat. Nag-crumbs man. Ay, naginuma lagi kape. So Barak led his 10,000 warriors down the slopes of Mount Tabor into battle. So, ang masundalo, saka na o butabok, asa na pita? Di kay, bukin, samok is. Yakin kis, ano, di magpuyo, kusbalay, nanaw, TikTok, enjoy, ulit ito, samok, ay. Di ba? Di, pwede nga, yakin kita rason. Sila, ato sa Mount Tabor, matod pa, kay makikaway sila dito. Let's proceed. When Barak attacked, the Lord threw Sisera and all his chariots and warriors into panic. So attack po sila. Bira na sila, bira. Ay, nalisang si Sisera. Umatod pa. Kining Sisera leaped down. Nilukso si Sisera from his chariot. Nilukso si ang karawahi and escaped on foot. Nagtiniil na sa kalisang. Kasi pasabot na. Kung ang Ginoo mag-uban ka na to, tagaan pa niya kaisog. Nga din, mangisog ta. Nga makikaway sa kontra. Di kay hadlok ta. Kahilong-hilong ta pero na kakurog-kurog na di ay. Dili pwede ang ana, no? So, wala nangisog na si Barak. Nakabato na siya strength, courage because of Deborah. Kay si Deborah, ligon, nagkalayo. Nagkalayo gid siya. So muna, mamainang magduol sa tataong ligon, nagkalayo. Nagka-isog. Nagka-isog. Para magkuhan sa kontra. Di kay kita isugan, kay kita mag-awan duwa. Hallelujah. Then Barak chase. Kay daga naman si Sisera. Nagtiniil pag yun. Wala na sa karawahin. Nalisang na siya. Kalisangon sa Ginoo ang kontra kung kita na'y obedience. Hello? Kung na'y obedience, lisangon sa Diyos ang kontra. Kung na'y obedience, lisang-lisang tan ang kontra. Nagkatiniil taw dagan. So, gilakag siya ni Barak. And then, matod pa, the enemy army all the way to Harosheth Gahaguyim. Sa itong Harosheth, carving the nations. Pag-shape sa mga kanasa. Killing all of Sisera's warriors. So, lupigan man sila, kay Jezebel man sila. So, dili sila magtagsa, kay kung magtagsa, kulang ra. 900 ang kuan ato. So, effort, ang uban ng effort, back up lang tong uban. Di ba? Not a single one was left alive. Wala dyan napilin. Pero ano panahon na pasin, wala pa namatay ilang commander si Sisera. Patay na tong yung mga sakop nga 900. Let's proceed. Meanwhile, Sisera ran to the tent of Jael. Sa katalaw ni Sisera, nidagan siya hangtod ni abot sa tulta ni Jael. Si Jael, babae ni siya, wife of Heber. Di ba si Heber kanina, balhin naman ko si Heber.
Oh, tugod po to sa Ginoo nga makabalin si Heber kay ang asawa mooy nairule. Diba? Because Heber's family was on friendly terms with King Jabin of Hazor. Okay. Si Heber kuno, naan na sila'y friendly terms sa King of Hazor. Matod pa. King Jabin of Hazor. Matod pa, Jael went out to meet Sisera. Okay. Kuan man sila, friendship man sila. Nitagbo si Jael kang Sisera o na yung sali. Sulod sa akong tulda, sir. Come in, siya sulod lang. Ayaw kadlok. So he went into her tent and she covered with him a blanket. Gihabulan pa niya. So ang kapitan ng town, or commander, suod po dito. So let's proceed. Please give me some water. Ingon pagit si Sisera. Tagain taon ko tubig. Giuhaw o ginagkag. Sana ka nang giuhaw o sibat. Oh, dinagan. Oh, pagay ito na tunok. So gihatagan ni Jael og milk. Dito milk tiha. Milk from a leader's bag and covered him again. So, nagkapoy to kurog siguro, giuhaw. Bis tubig ipangayo, milk ba gihatag. So more than pa ang ipangayo. Gihatag. Stand at the door of the tent, matod pa. He told her, isa nga, ingon si Sisera, dana ra ka sa putahan sa tulda ha. If anyone comes and asks you if there is anyone here, say no. Siya, iya pang gibriefing dadaan. Kung naaganin mo abot, mutanag naabay ni abot. Taabay tao diri, ina lang wala. Briefing na niya daan. Let's proceed. So when Sisera fell asleep from exhaustion, nakatulog siya sa kapoy kalisang. Jael quietly crept up to him with a hammered tent peg in her hand. Hinahinay o kuha ni Jael katong ugsok bitaw sa tulda. Ugsok sa tulda. Kay ugsok man sa yuta aron mo kuan. Hinahinay nagkuha. Oh, muni si Jael, isog Jael. Isog. Duha na ka babaeng isog. Hello? Diba? Oh, si Deborah o si Barak. Kanila pita. So, role na po ni Jael. Matod pa. Pagkatulog perte yung tulugan ni Sisera. Okay. When Barak came looking for Sisera, wala pa rin naman. Then she drove the tent peg through his temple and into the ground and he died. Paggunit ni Jael sa iyan katong peg, katong ugsok sa tent. Iya bitong gikuan sa iyang agtang matod pa. Pero tejong igua. Oh, matod pa. Og namatay siya. Pag-abot ni Barak, nangita ni Sisera, Jael went out to meet him. Gawa si Jael sa tulda. Gitagbo niya si Barak. Siya, come hali, I will show you the man you are looking for. Gipropesiya na nga ang dungog sa kadaugan gikan sa babae nga si Jael di ay. So tulo na sila. Tulo na tinabangay o nakita ang kadaugan. So muuban gitas madaugon, di ta muuban sa pildido. Amen. Ayaw uban-uban sa ayaw uban-uban sa dangat ni mos kapildihan, uban sa dangat ni mos kadaugan. Kinangnan nga mamalandoon ta, ibalanse na to. Unsa may akong kanani, maayo ba ako dangatan ani or dautan? So sali dali. So he followed her into the tent and found Sisera lying there dead with a tent peg through his temple. Nga nung wala pa magito nanawag si Jael na ikaw lay patay kay laki man ka. Ikaw lay patay aning kontrahan ni kay laki man ka. Nga nung dili mo wala man nagitawag. Ipadayag sa Ginoo nga mo gamit ang ginay mga babae nga isog. Amen ba mga babae isog diha? Agoy. Alo. Naay mga babae nga mga isog na kaya buhaton ang mabuhat sa laki.
Di kay magsige na lang tagsalig sa laki, magsige na lang tagsalig sa laki. Unyang atong laking gasaligan, mutabog bangpod sa imong saya. Muta sa to laking nga, mutago sa saya sa babae. Katalawan man di kay. Hello? So ingan na, ang gipropesiya na nga ang kadaugan, dungog sa babae. Hello? So na ay mga babae, hangtod karon gipanggamit sa ino na ay rules. Nga diin, victorious, leading for victory. Nag-leading para sa kadaugan. Hallelujah. Let's proceed to the next slide. So on that day, Israel saw God defeat Javan, the Canaanite king. Anang adlaw, ang Israel nakita sa Dios nga gipildi ang Javan. So to, gipildi sa Dios, pinaagi sa iyang instrumento. Walay magbadaugon, walay kadaugan kung walay molihok. Diba? Molihok kita. Kay para sa kadaugan. Kitang instrumento sa Ginoo. And from that on, Israel became stronger and stronger against King Javan until they finally destroyed. Gikan ang tong panahon na nagkaligon ang mga katawan sa Israel batok sa kang Haring Haben. Matod pa. O napukan gid silang tanan. So inga na nga kinahanglan di ay nga kita mag-battle, makikaway, di ta magtinaw. God is not after of the gender. He is after of our courage, our trust, our faith towards the Lord. Dili siya tanaw sa atong gender. Ang tao rin tanaw sa gender. Ang babae, huyang ha. Bisan sa Old Testament na. Let's proceed. Lord, may all your enemies die like Sisera, but may those who love you rise like the sun in all its power. Then there was peace in the land for 40 years. Because of say Deborah nga nag-lead. Si Deborah man ang prophet o judge atong panahon na ay kalinaw sa yuta sa Israel, matod pa, for 40 years. Nga naman, madaugon man sila. Nga na madaugon man sila, kaya nag-obey man sila. Nagtinabangay man ang tulo ka mga actors. Si Deborah, si Barak, o si Jay. Kung unsay gi hatag ni Lord sa atong nga trabaho, unsay gi butang ni Lord sa atong hunahuna, buhata kay mo na imong rule. Praise ang akong girol kay manguntra raman ko, manghilabot raman ko, mag-react raman ko, awag lahi na ginapot nga role. Hello, akong role kay mamantay raman ko, tanawa, tuara po sila, tuara. Dili na namao. Hello, sa to, Lord, may all your enemies die like Sisera. Nag-ampo sila nga, Lord, nga ang tanan ni mong kontra mamatay sama ni Sisera. And may those who love you, o kadtong nahigugman nimo, mo rise sila, mo bangon sila, mo tindog sila, like the sun, matod pa, sama sa adlaw, in all its power. Mamito na to ang authority nga gihatag ni Lord sa ato with all its power, without doubting. Then there was peace in the land for 40 years. Kinadungdong na noon ko ano yung versikulo. Katong nahitabo this week. Kadlawon sa Lunes na nag-abot dali kay magpa-deliverance. Hallelujah pa kung lawas kay nabukat lagi ko. Kaya nagsunod-sunod ang schedule. Wala man ko leading to refuse. Kaya layo ba isa gikan. Hallelujah pa kung lawas, balot na ka, naka-medyas, naka-pajama, naka-jacket, upaga, sumurag na ako sa Alaska, sa Hague, sa ba? Pero, nga na naman God. Wala ko leading mo refuse. Wala po ko nahadlo. Wala ang dyan ka na. Kaya naman, i-review ka naman ako. Wala man po ko nag-stroke review. Kinagapan man ko. Kay si Lord Raman din ato. Siya man ang commanding officer. So, salamat sa Ginoo na deliverance. So, di pasabot ka kay luya man ka. O sa'yo ay na-explode na. Ang among plano to. Sige, dili sa tamang kuhan. Mag-relax at na kay. Naidabit mong ginhawang. Siya pag-relax, kadlaw naman nun, hatod, ano, dari kadlaw.
So inga na nga, hana ra jud na. Kapila na gyud nagi basis kabutan-an mo sa imo lawas kay nabugat na. But let's proceed to the next slide. So Moses, Hur, and Aaron, partner gyapon sila. Moses, Hur, and Aaron nagbadaogon gyapon sila. Muna importante nga natay kauban nga mga ligon, mga madasigon, mga katawan si Ginoo, chosen by the Lord kaysa chosen by the enemy. Bet by the enemy. So, inga na, no? Dili na tamo proceed ana kamadug kay it's time already. Praise be to God. So, kang Moses na siya tulog ka kuan, and then ang right and left hand niya si Hur and Aaron. Yang badi-badi day masusugo niya si Joshua. Pero dili si Hur o si Aaron ang iyang successor pag-lead si Joshua. Yan. So mo na nga kung unsay ipabuhat nila sa ato, para sa ako, nagbuhat na dyan ko sulatos Ginoo. Wala ko nag-desire ng pastor ko, maunsa ko di, ang abo sa deliverance, maunsa daw mga asa na. Wala dyan ko, ingon lang ko, gamitan lang ko. Mintas buhi ako. Wala akong ingon. Wala ko pastor dyan ko lud, mag-singer dyan ko, luwa dyan ko ang taon, anak. Pero kitagaan ta ni Lord, okay, kay si Lord nakakita sa tong kasing-kasing. Nga na. So let us pray for His Word. Father God, thank you so much sa iyong pulong. Salamat o Diyos sa pagpahinumdum ka namo, kabisan sa Old Testament, na ibabae, na yung mga babae nga magigamit ng propeta o judge para mo lead sa kadaugan sa katawan sa Israel. Ug salamat Lord nga ang pag-uban, duha, tulo, is better than one for victory, O God. Salamat Ginoo nga ikaw maghatag ka namo og salabutan nga dili mi dapat mag lain-lain kay nalain unsa ba diha, dili mi dapat o Dios magluod-luod kay wala di kasabot sa sitwasyon, kun dili mo join me sa mga grupo nga diin adunay kadasigon, adunay fire sa Ginoo, adunay pagsalig, laom, pagtuod diya sa Ginoo. Giyahin ni Lord sa right decision that will bring us to victory, success, and peace. Because of Deborah and Barak na sinabot 40 years ang peace sa Israel. So thank you Lord sa imong pulong na imong ipadangat ka namo sa first session sa among panibawag karon. Sa ngalan ni Kristo kami nag-ampo Lord ang tanan mag-ingon. Amen. Hallelujah.